Ano po? Alam niyo po ba kung nasan yung libro about Shakespeare? Here. Hala, nasan ako? Magandang araw. Bakit ka nakarito? Naliligaw po yata ako. Ano ka mo po kami naliligaw? Napansin ko, hawak mo ang libro ni Jose Laurel. Opo, kilala niyo po ba siya? Oo, kilalang kilala ko siya, Iha. Maaari niyo po ba akong kwentuhan patungkol sa buhay niya? Oo, Iha. Alam mo ba, siya ang pangalawang anak ni Jacoba at Sotero. Talaga po? Oo. Si Jose P. Laurel ay nag-aral sa Letran. Paumanhin po, pero pinapatawag na po kayo roon. Sige. Siya na lang magtutuloy at ako'y diretso na. Si Laurel nakapag-aral sa pribadong paaralan sa Letran, ngunit sa kasamang palad, siya ay bubagsak sa kadahilanan na mas pinagtuunan niya ng pansin ng kanyang pag-oorkestra. Nakapagtapos naman siya ng pag-aaral noong 1911 sa may Manila South High School at pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa UP o tinatawag na Universidad ng Pilipinas. Tinapos niya rin ang kanyang masteral sa University of Santo Tomas. Alam mo na rin ba, Iha, na naging presidente si Laurel? Siya ang naging pangatlong presidente noong Oktubre 1943 hanggang 1945. Parang nabanggit nga po sa amin yan ang aming guro. Mabuti naman, Iha. Ano-ano po ba yung mga nagawa at nabuo ni Jose P. Laurel? Nagawa at nagbuo? Opo. Si Laurel ang nanguna sa paghain ng mga probisyon sa Bill of Rights sa ligang batas natin. Ano po ba yung mga nilalaman ng Bill of Rights? Ito ay isang kalipunan o talan o buod ng mga karapatang naaayon sa batas. Siya rin ang gumawa at naging leader ng isang kalibapi. Alam mo ba yun, Iha? Hindi po eh. Ito ay tinatawag na kapisanan ng bagong Pilipinas. Ito ay isang political party. Ito ay isang political party ng Pilipinas noong World War II. He authored and sponsored fundamental legislations, among which are Republic Act No. 1425, which included in the curriculum of all public and private colleges and university courses on the life and works of Jose Rizal, particularly the Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Jose P. Laurel was one of the best-known educators of the country, having served for many years as classroom teacher. He was also a chancellor of the National Teachers College and later was founder and president of Lyceum of the Philippines. His first encounter with economic planning was during the Japanese occupation, when he served as the president of the Philippines, and the country was in grave danger of the hunger and disease. On November 6, 1959, death claimed Jose P. Laurel due to heart attack. Not long after his death, his wife followed him.